Hello mga palangga, magandang araw. Ito na yung another version natin ng ating Missy Donuts. At simple lang yung mga ingredients nito. Mabinta talaga ito sa akin, kaya i-share ko din ito. Kaya tara na, umpisahan na natin. So 1 kilong recipe tayo ngayon. At kung gagawa lang kayo dito ng kalahati lang na kilo, ay pwede na hatiin nyo lang yung ating mga ingredients. At ito yung ating dough. Gagamit lang ako dito ng 1 kilo na first class flour. At pwede talaga ditong gamitin yung all-purpose flour. Lagyan ng yeast, bread improver at haluin muna natin. At light brown sugar at 2 pirasong itlog at vanilla extract. Gagamit lang ako dito ng iodized salt para madali lang matunaw. At evaporated milk at tubig. Pwede din gagamit dito ng fresh milk. At maglagay lang ako dito ng food coloring na chocolate brown at yung cocoa powder. At tunawin muna yung mga dry ingredients bago basain yung harina. At dito pinaghalo ko lang yung shortening at yung margarine. At masahin lang natin ito ng mabuti. Kung wala kayong mga machine, mga na pwedeng magpakinis ng ating dough, ay pwede talaga na masahin nyo ito ng mano-mano. Basta siguraduhin nyo lang na mapakinis ninyo o yung maging stretchy talaga yung ating dough. At dito ay magputol ako ng 30 grams. At pagkatapos ay figurahin ko na yan agad. At ifalatin ko lang ho yan ng kaunti. At yung ating plancha ay banyahan lang natin ng shortening o di kaya margarine. At ang kalahati naman nito ito yung mga maliliit na putulin lang natin sa 10 grams lang. Pagkatapos ko yung putulin ay agad ko na huyang figurahin ng pabilog. At pagkatapos ay palsahin lang natin yung ating dough bago natin ito lutuin. At yung ating mga maliliit ay palsahin lang natin ito ng 40 to 60 minutes lang. Ito yung mga maliliit natin ay pinaalsa ko lang ito ng 50 minutes bago niluto sa ating mainit na mantika. At regular lang na mantika yung gamit ko dito. At halu-haluin lang natin yan para magpantay yung kanyang pagkaluto. At ito naman yung medyo malaki natin na 30 grams ay pinaalsa ko lang ito ng 2 oras. At dahan-dahanin lang natin sa paghawak papunta sa ating kawali. At nang sa ganun, hindi din mag-deflate yung ating donuts. At sa pagluto talaga natin ng ating donuts, ay kailangan ay katamtaman lang talagang apoy ng ating kalan. At pag naluto na lahat yung ating donut, ay itabi lang muna, gawa muna tayo ng sauce. So dito sa ating saucepan, maglagay ng cornstarch, condensed milk, and then haluin muna natin. At lagyan ng evaporated milk, pwedeng gagamit ito ng fresh milk, and then haluin muna, at pagkatapos ay pwede na nating lutuin. At dito sa katamtamang apoy ng ating kalan, ay diretso lang natin itong haluin hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. Huwag lang talagang tigilan sa paghalo kasi madali lang itong masunog yung ilalim. At pag ito'y lumapot na, ay haluin o lutuin pa ito ng mga 1 or 2 minuto. Pagkatapos pag ganito na yung consistency niya, ay patayin na yung apoy ng ating kalan, maglagay na ng margarine, pwedeng gagamit dito ng butter, pwede din yung refrigerated margarine. At tunawin muna natin yan. Lagyan natin ito ng cocoa powder. Dapat yung cocoa powder na gagamitin natin, yung maganda talaga yung quality. Dutchy brand ng Achievers yung gamit ko dito. At dito gagamit tayo ng premium choco bar ng Achievers. Lagyan ko lang ito ng mga 150 grams. And then haluin lang muna natin yan, tunawin muna natin yan. Ay matunaw lang ho yan kahit wala ng apoy yung ating kalan kasi mainit pa yung ating palaman. At ito mga okay na ho ito. Kung pwede na nating mahawakan na yung medyo malamig na, ay pwede na natin itong ilagay sa ating mga plastic piping bag at ilagay na natin dito or ipalaman na natin ito sa ating mga donuts. So ito yung pang-coating natin ng ating donuts. Nasa video screen natin yung mga ingredients nito. Yung gamit ko dito na cocoa powder ay yung ordinary lang, yung mumurahin lang na kilo. At kasi medyo mapakla ito, kaya naglagay tayo dito ng powdered milk at yung Milo powder. At pagkatapos nating itong ma-coat yung ating mga donut, ay butasan lang natin ito sa gitna. At ito na yung niluto natin na palaman. Nilagay ko lang sa plastic piping bag. At yung mga maliliit naman natin na 10 grams lang, ay ilagay natin dito sa mga 450 ml na transparent container tub. At sa isang tub ay naglagay lang ako ng 6 na piraso ng ating donut balls. At ito yung natira ng ating palaman mga sa pinalaman natin kanina sa mga malalaki natin, ay batihin lang natin ito para maging smooth talaga na yung marani siya ng kaunti. Kasi ito yung gagawin natin na pang sauce sa ating mga donut balls. At para mapantay talaga lahat na yung mga donut balls natin ay malagyan lahat ng ating palaman o yung ating sauce, ay ganituhin lang natin. At yung cocoa powder na pang-coat natin kanina sa ating mga malalaki na donuts, ay ito ilagay natin din dito. Mag-coat din tayo dito sa ibabaw.
At ito naman yung medyo malaki natin na Missy Donuts na 30 grams ay nilagyan ko lang ho yan ng mga cream o biscuits na pinutol-putol ko lang. Kasi may natira tayo ng ating sauce, kaya lagyan natin yan ng design. At ito din yung nasa tub natin. At lagyan natin ito ng mga another toppings, sprinkles, at mga maliliit na marshmallow. At ang bintahan natin dito ay 30 to 40 pesos. At gumamit lang ako dito ng toothpick para po panglungkit sa kumakain nito. At hanggang dito lang yung ating video mga nga. Maraming salamat at bye-bye!